Hi mga ka-RV! Ayan guys, time to eat! Crave kami ni Mahal ng Inizel. So we have here the barbecue, ayan, the chicken, and of course, yung pinaka-trending na chicken oil. One of the favorite ni Mahal, mga ka-arbs. Ayan. Samahan niyo kami sa aming pagkain for today. Ayan. Simple lang. Tapos meron kaming kaunting gulay. Ayan. Kaunting ano lang. Nakakatuwa lang guys kasi sabi ko dati gusto ko nang mag-diet. Hindi ko magawa. Kumain na naman ako kanina guys. Nag-ulam ako ng ito. Meron kaming ulam dito na fish, yung maliliit na isda. Ayan, parang hindi ko alam, tamban ba to? Oo, tamban. Tamban. Tapos naulam ko na yan kanina. So parang nagutom ako guys kasi meron kaming in-order sa Mang Inasal na one piece chicken lang. Share na kami doon. Kawawa naman kami guys. Hindi naman. Malaki kasi masyado. Oo, yung big size, yung PM something kineme. Kakamay tayo guys. Sarap. Mahal guys to. Malaki kasi masyado yung PM. Kaya minsan kapag nagmamang-inasal kami sa labas, matik yan. Isang PM lang talaga in-order namin. Kasi malaki. Pero kapag gutom na gutom, Kanya-kanyang PM. ang sarap guys. Yung ating ano. May barbecue din kami guys. Nagdalawa kami. Sa mga nagtatanong sa akin sa office, kung nagkakamay daw ba ako. Kasi never daw nila akong Nakitang nakitang nagkamay? Nagkamay. Yes, nagkakamay ako. And this is it. Siguro naaanuhan sa'yo. Tsaka ito guys, so sabaw ng Mang Inasal. Sino yung nakasubok ng ano, kumain sa Mang Inasal na favorite yung sabaw? Medyas. Medyas tawag namin dun. Kaya lang ang tabang para namang hindi maasim. Medyas nga tawag namin dyan dati. Parang tubig naman na to. Ano ba yan? Nung college kami, medyas tawag namin dyan. Bakit medyas? Pinakulong medyas. Nung ko. Tanungin mo si Chris. Alam ni Chris yung Lakihan na natin guys yung subo natin. Ayan. Sarap. Kain tayo, mga ka-RB. Pero ang hirap Back to you. Hello, kain. Tikman mo tong sabaw, parang walang kalasa-lasa. Parang tubig. Eh hindi, gustong-gusto yan ang gustong-gusto ko kay Mang Inasal eh, yung sabaw na maasim eh. Diba? Wala siyang lasa. Walang lasa, ang tubig lang. Tubig lang. Tubig lang na kinunaw, ano yan? Oh. So guys, so hindi ako mahilig sa barbecue na ganyan pero ang kulang. Sarap. Ang sausawan pala namin guys. Ano? Kalamansi. Ayan, sausawan namin. Paano naman? Bakit kaya ang sarap-sarap kumain kapag ano, nakakamay, and at the same time kapag ang sausawan mo is kalamansi, toyo, patis. Ganyan naman si Mahal guys, oh. Sasandok na naman ng kanin. Ang takaw. May explanation yan.
Bakit? Sayang. Na-explain na naman ng science. Daw. Hmm? Ang huling basa ko dyan, ang sabi, Hmm. yung nagtitrigger daw ng pampasarap ng kain yung ano, yung hormones natin sa spice. Hmm. Lumapit ka kasi dito para kita ka sa video. Dito ka oh. Ayan guys, pwede naman pala kami magsama sa ano eh. Binuhat niya na. Nakakatuwa talaga itong sawa ko. Ano naman? Para kaming mga bata guys, no? Mag-share kami ng ulam. Ayoko nang magtanim kasi gabi na. Kaunti lang yung tanim ko. Siguro ang iniisip ng iba, hindi tayo kumakain ng ganito, nagkakamay or something. Tao rin po kami. Unusual. Oo. Matatakaw din po kami. Huwag po kayo mag-alala. Parehas din po namin kayo. Nag-extra rice din po kami pag kinakailangan. Diba? Ano ba to? Ano pa? Makain din kami sa mga turo-turo. Ang ayaw ko lang minsan kumain sa turo-turo, yung mga karinderya, kasi sobrang init, dun lang ako nagrereklamo. Pero when it comes to food, I don't have any complaints doon. Minsan kasi, di ba, pag sobrang init, minsan, mas pinipili ko na lang kumain sa fast food. Kahit hindi na masyadong healthy, bahala na. Napakainit, guys. Instead na na-enjoy mo yung pagkain mo ng masarap na ulam, kunyari, ang tinda sa karinderya, ang pusit, di ba, masarap nun, o di kaya mga sinabawang bulalo, mga ganyan. May enjoy mo ba yon? Takak-tak na yung pawis mo. Tapos hihigop ko pa na mainit sa mga. Sa JP Morgan dati, sa ang dating office namin, sa may Along Kalayaan, di ba maraming karinderya doon? Yung ano ba to, katrabaho namin, gustong-gustong kumain doon. Kaya minsan, kapag kumakain kami doon, nababad trip akong lumabas kasi nga, galing kami sa aircon maghapon, kunyari mula umaga hanggang tanghali. Tapos kakain kami doon, Diyos ko, lusaw na yung pagkatao ko pag papunta pa lang doon. Eh, yung minutes walk din yan, di ba? Mga 5 minutes walk, ganyan. Eh, may chismisan ta. So, hindi lang 5 minutes. Napakainit. Hindi lang 5 minutes. Lahat na ng buka ng mga exhaust doon, naaano mo na. Kasi yung kitchen nila, kasi sa Along Kalayaan, papasok, tapos nasa pinakaloob yung kitchen. So, ibubuga nung exhaust lahat doon sa may kainan yung init. Diba? Natatamaan kaming mga kumakain. Napakainit. Pero napakasasarap ng mga pagkain nila doon, guys. Kaya yung mga office mate ko, dati, lagi silang kumakain doon. Tapos I Burrito remember nila. pa nga, di ba, yung ano ba to? Yung ako natulog sa inyo one time. Oo. Ang sasarap ng mga pagkain nila actually. Correct. Hindi ako... Kasi doon, dati, nung nagdo-dorm pa ako doon, nung hindi pa tayo nagsasama, ano yun eh, Hindi ako nahihirapan mag-adjust sa pagkain. Kasi... Mas kaliwat kanan guys yung karinderya doon. Along Kalayaan. Kung naalam nyo yun, yung Pembo, South Sembo, yan, puro guys mga ano yun, karinderya. Kasi nga, ano siya, nasa district siya ng punong-puno ng mga, ano yun, Sabado. mga corporate, mga ganyan. Nandun yung mga building ng mga head office ng mga multi-billion company.
ilang kartang empleyado ang laman ng isang building. Libo kami. Di ba? Yun lang. Tapos magaganito ka doon, hindi ka makakapag-relax doon. Makakapakainit. Tapos naka long sleeve ako. Naka, ang tawag dyan, naka pantalon, naka medyas. Diyos ko, my God. Pagdating ko sa office, Diyos ko, lusaw na ako. Pakainit. Ewan ko ba sa mga office mate ko dati? Parang wala silang nararamdamang mga ganun. May nararamdaman niya silang ganun. However, sanay lang. Siguro. I don't know. Or talagang ang habol lang nila doon is yung Pagkain. pagkain. Over good food. Ganun. Ito guys, yung ulam ko kanina. Oh, yan. Pero syempre, nakakasawa din naman magbaon actually. Lalo Oo kung- naman. Lalo na kung i-eat mo by oven. Oo. Daw sa office, meron namang mainit na pagkain. Kaya lang, medyo pricey nga. Compared sa labas. Kaling sinahod mo, yun din yung presyo ng ano. Lalo yung mga executive meal. Mahal. Umabot ng 300. Mga ganun. 275, 265, ganun. Pero complete na siya. Complete na. May rice, may soup, may... Reklamo kami ng reklamo guys doon sa sabaw, pero pinagtsagaan na lang namin. Wala man lang kumagat na asim, wala man lang something. Ubusin mo na to, papakin mo. Yeah. Di ba? Napag-usap. Kumakain siya guys ng gulay. Ayan o. Meron kaming dinengdeng. Ayan, dinengdeng yan guys. Oh. Tignan nyo naman yung kamay ko, parang ano na. Kamayan time. Tayo ngayon. Pakita mo yung kamay mo. Oh, di ba? Ang linis ng mga kamay namin, mga ka-RB. Pinakamay niya na rin guys yung gulay. Sige, alabira. Kalabasa. Pampalinaw ng mata. Diba, gusto mo rin? Mabusin na natin yung dinengdeng lahat ng mga tira-tirang pagkain. Alala ko dati ng bata ako. Mm. Bagong uwi na si Papa. Para mga 7 or 8 years old. Eh, si Mama nun, hirap na hirap hirap na hirap Lapit ka kami dito para makita. Hirap na hirap kami pakainin ng gulay. Tapos, di nagsumbong si Mama. Sa kami, sa table na kami. Gulat ako, si Papa, nag-serve siya ng sa akin, ng Gulay. at the same time, kanin. Ngayon, yung kanin, ginawa ko, syempre bata ka pa, ginawa ko siyang pastilyo. Binuo mo, tinabunan mo. Nabunan ko siya. Kasi Ayoko nga kumain ng gulay. Yun lang mali mo. Kami naman, sanay kami kasi laking probinsya ako eh. Tapos, Nakikita naman na yung dede ko dito sa damit ko. tapos, Tignan nyo naman guys yung mga damit namin. No? Tapos anong nangyari nun? Tawag dito? Nagalit si Papa nun. Ang sabi niya sa amin nun, Dapat kumain ng gulay. dapat kumain ng gulay, hindi tayo mag-ESM. Oo. Yun lagi yung sinasabi ni Papa. O yun lang yung panakot. Mm, So kumakain ka naman nun. Hindi pa rin. that time, ang hinanda kasi sa amin, kalabasa, tsaka talong. Yung may ginataan, ganon. Kaya Kasi yun siya, ang yun luto lang- nila, yung mga ilonggo, ganun ang mga luto nila. Mahilig sila sa mga gata, mga ganun, actually. Parang second to Bicolano yung style ng pagluluto namin. Doon ako nakaranas sa kanila, nung buhay pa yung mami niya. Na guys, yung ginataang dahon ng bakasaba, yung kamoting kahoy. Sarap. Mm-mm. The best. Hindi naman kami kumakain ng mga Ilocano na gano'n eh. Tapos, Pero sila, kumakain sila noon. Parang same as Bicolano, gano'n. Mahilig din sila sa mga gata-gata, gatang labong, gatang sa aming mga Ilocano, dinengdeng lang ang namin. Gulay namin, dinengdeng, pinakbet, gano'n lang. Hindi kami mahilig sa mga gano'n yung gata-gata. Naggagataman kami, pero very occasional lang. Hindi yun talaga yung pinaka main dish ng mga Ilocano.
Ano nga ba yung gulay na yung inuwi natin si Papa doon na yung hindi nyo kinakain na bigla nyo lang kinain? Laing ba yun? Well, kumakain naman kami ng laing. However, hindi kami kumakain nung laing na purong dahon Oo. na yung ganon. Kasi we don't have any idea on how to make it or how to cook. Tama, di ba? Yun yung na ni Papa doon sa inyo, di ba? Yeah, pero ngayon medyo ano naman na open naman na yung ano ng mga tao. So nagluluto na rin sila ng mga ganun, guys. Nagulat nga sila, I think nagulat ata sila ate mo nang, di ba? Kung paano i-prepare yung live na yun. Tama ba? Hindi naman very unusual sa amin yon kasi nagkagata naman kami ng gabi. Kaya lang yung pure leaves ng laing, we don't do that. We don't usually do that. Or siguro some Ilocanos are doing it pero kami on our family hindi namin yun ginagawa. Even yung ginataang, yung binibili ko na favorite ko na, guys, yung ginataang santol. 'Di ba nung nandiyan na pa si Manang Celia sa atin sa diyan nung hindi pa siya umuwi ng Cavite. Nagtitinda siya ng ganyan. Sobrang sarap nun, guys. That is one of my favorite kasi nga kuha niya yung kagat nung alat, dami nung gata, at saka yung asim nung santol. Very, talaga siya, pang-ulam talaga. Sa natikman mo yun, di ba? Bumibili ako dati binibigay niya ako ng isang ganon. So, napakasarap. Sobrang sarap nun, guys. Try nyo, kasi, yun ano ba to? Pagkaing Bisaya. Hindi ko alam kung Bisaya or Bicolano. I don't know. Santol. I don't know. Pero tikman ko na siya. merong region, may other provinces na they usually cook ginataang santol as their ulam, ha. Pero kaming mga Ilocano, we don't do that. Hindi kami nagluluto ng ganun. And we don't even know how to cook it. Hindi namin talaga alam. Unlike sa mga ang gagaling nila, paano nila hindi ko alam kung tinatadtad nila yon or kinakadkad or usually they have their own way kung paano yung sa laing, yung sa amin, usually yung tawag ito? Ginagayat? Hindi siya ginagayat, yung kinachop siya. Medyo pino. I see. Tapos yung gata ang ginagawa, parang ini-squeeze nyo, tatanggal yung gata. Okay. Para medyo maging dry siya. Tapos, that's the time, yung gata niya, in replacement ng gata ng niyog. Kaya yun yung nagiging lasa. Yun, yung sa laing. Dati, sa amin. Ang weird naman. Kasi ang alam kong pag sa laing, dinadry out nila yung laing. Kaya lang, as explained ng mga experts, kapag daw yung dry na laing leaves, yung gabi leaves, daw yun magastos daw sa gata. Actually. Oo. So, hindi, yung ibang nagluluto, hindi nila prefer yung dry. They prefer yung mas fresh compared sa dry. Kaya lang, yung dry naman kasi pang matagalan. That's the difference. And that's the advantage. Kunyari, marami kayong dahon ng gabi and tawag niya? Kailangan mong mag-imbak for the next taglamig or whatever, kung ano man. Kung meron bang ganun sa inyo. Ganun yung ginagawa nila. Tapos kapag sobrang dry na yung laing, may tinatawag sila dyan sa gata. Yung may kakang gata, tapos may unang gata, may iba pa sila, may... Hindi, I mean, we don't, we're not expert. Kaya lang, may unang gata, yung unang piga. Yung unang piga. Tapos yung pangalawang piga, yun na yung nilalagay ng tubig. Kasi yung unang piga, walang halo yun. Pure katas ng nyog yun. Kapag piniga yun, kunyari, 3 kinagkad na nyog at piniga yun yung sasalain sa ilalim. And then, saka siya lalagyan ng mainit na tubig, yung pangalawang gata. Kasi yun yung unang pangluluto mo doon sa gulay. Yun na doon daw yung No. Yung pangalawang gata, yun yung unang pangluluto mo. Yun yung pantutubig mo. Then, bago siya matapos lutuin, that's the time na pwede mo nang ilagay yung unang gata. Yun yung procedure noon.
Well, I'm not expert, I'm Yes. not chef or whatever, pero yun yung pagkakaalam ko. Yun din yung pagkakalam ko. Yun lang guys, yung ano, natapos na naman natin ang isang kwentuhan, kumain na naman tayo ng very simple lang. Guys, ano, as much as possible, ano lang, eat healthy foods. Kami guys, nagle-lessen na kami ng rice kasi alam mo na, we're not getting any younger. We're aging. 'Di ba? So, we're trying. Kaya lang, nakita nyo naman si Mahal kanina, naka-5 rice na naman. It's because yung chicken oil. 'Di ba? Yun lang yun. Okay, maraming salamat sa pagsubaybay sa amin. Thank you so much, guys. Thank you. Bye-bye.